na sinusubaybayan ng buong bansa ang mga kaganapan sa impeachment court sa Senado, kung saan lalong nagiging matindi ang tagisan ng argumento sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mainit na palitan at diskursong ito, muling umagaw ng pansin ng maingat, walang kinikilingan at mahigpit na paraan ng paghawak ni Senate President Francis Chiz Escudero bilang presiding officer ng trial. Naging malinaw sa naging takbo ng hearing na hindi nagpapabilog at walang pinapaboran si Escudero kapag ang pinag-uusapan ay ang pagsunod sa alituntunin at tamang proseso sa loob ng korte. Isang matinding halimbawa rito ay ang naging palitan ng magkaroon ng usapin kaugnay sa pagsusumite ng mga manifestation at kung paano dapat patakbuhin ang pagpapatunay sa mga ebidensya at saksi. Nang subukan ng kinatawan ng House Prosecution Panel na si Representative Jervil Luistro na maghain ng karagdagang manifestation at paliwanag kaugnay sa kanilang mga hiling at petisyon sa korte, mabilis ngunit maingat na humarang at pumagitan si Escudero. Nilinaw ng presiding officer na kapag pinayagan ang paulit-ulit na pagtugon at pabalik-balik na manifestation mula sa magkabilang panig, hindi na matatapos ang argumento, mag-aaksaya lamang ng oras ang korte at maliligaw ang mismong focus ng pagdinig. Agad na ipinaalala ni Escudero sa prosekusyon at maging sa depensa na mayroong sinusundang strict rules of procedure at order of business ang impeachment court. Binigyang diin niya na ang pangunahing tungkulin ng presiding officer ay tiyaking maayos, may disiplina at walang inaabusong oras sa loob ng trial. Dahil dito, idiniin ni Escudero na kailangang limitahan at kontrolin ang mga manifestation upang hindi magamit ang session hall sa mga argumento at pahayag na wala na sa tamang konteksto at legal na proseso. Ang ganitong maingat at striktong paghawak ni Escudero ay nagpapakita ng kanyang kahandaan na panatilihing neutral at balanse ang impeachment court. Sa kabila ng matitinding pressure mula sa magkabilang kampo, ang prosekusyon na gustong ilatag ang lahat ng kanilang manifestation at ang depensa na mabilis ding pumatol at maghain ng formal na pagtutol, pilit na itinutuwid ni Escudero ang takbo ng trial batay sa literal na probisyon ng rules at ng saligang batas. Ipinakita rin sa naturang pagdinig na hindi nagpapadala ang presiding officer sa taas ng boses o sa emosyon ng sinumang mambabatas o abogado sa loob ng korte. Kapag nakikita niyang lumalampas na sa punto o nagiging paulit-ulit na lamang ang palitan ng salita, mabilis niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan bilang presiding officer upang ipaalala ang decorum, panatilihin ang kaayusan at tiyaking hindi na agaw ng politika ang mismong proseso ng hustisya. Para sa maraming nakatutok na mamamayan, ang ipinapakitang katayuan ni Escudero ay nagbibigay ng kasiguruhan na ang impeachment trial ay hindi magiging isang simpleng palitan lamang ng patutsada. Ang kanyang pagiging maingat, patas at mahigpit sa pagpapatupad ng alituntunin ay mahalaga upang maprotektahan ang integridad ng Senado at ng mismong constitutional process ng bansa. Habang nagpapatuloy ang mga susunod na araw ng impeachment trial at habang patuloy na nagkakasubukan ng galing sa batas sina Rep. Jervil Luistro at ang mga abogado ng depensa, malaking hamon pa rin para sa impeachment court ang pagpapanatili ng balanse. Subalit sa ipinapakitang katayuan at neutrality ni Escudero, nananatiling malinaw ang mensahe, sa loob ng korte ng Senado, ang batas, tamang pamamaraan at ang maayos na proseso ang dapat na laging mangibabaw. The document being identified by the witness is unsigned, is not notarized, not under oath, and it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath. Also unsigned, Your Honor. Sorry. Unsigned. Also May I make unsigned the because there's a manifestation, Your Honor? signature but it appears to be a photocopy, so it doesn't qualify as a signature. With the additional manifestation of the respondent, so noted, what is the manifestation of the counsel for the prosecutors? Your Honor, based on the ICC, as relayed to us by our witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document. Noted, but we are not the ICC counsel. Again, we're just placing on the record and for the record the factual situation concerning the document that the witness is testifying to for the information and guidance of the senator judges. For the prosecution, do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during
the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony, or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19, says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said, ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay. And the third, by other evidence showing its due execution and authenticity. Did you provide? No, Your Honor. Okay. So simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe because there was I already a question. answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes. There was no question posed, sir. I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. I move to my next point, Mr. Presiding Officer. Our jurisprudence is very clear, no? A witness must be competent and credible. Di ko na babasahin lahat yung jurisprudence natin dyan dahil kompleto na yung record natin dyan. But there is also also included in our rules, Rule 132 on the rules of evidence, and I'll read it. A witness may be impeached by the party against whom he or she was called by contradictory evidence, by evidence that his or her general reputation for truth, honesty, or integrity is bad, or by evidence that he or she has made at other times statements inconsistent with his or her present testimony. So this is the rules, no? Siguro we can, well, I'm reading the rules, so we can take notice of this, that this is what our rules say, and I don't think anyone will contradict that. Again, there are lots of cases supporting this. So, just want to point out, Mr. President, that, just looking for my notes.
Sorry, with the indulgences of the body, I'm just looking for my notes because I want to be accurate in my the next statement that I'm going to read into the record. If the lady cannot locate it, she may avail of her time again tomorrow since Director Matibag and the counsel for the parties will Pwede be here naman, tomorrow. but if you give me a few more seconds, I might be able to dispose of this issue, Mr. President, Mr. Presiding Officer. Okay, I won't delay I can paraphrase it, but I think it would be best if I look at the records, so I will just avail. The presiding officer will give the witness will be lady here. first crack at interventions by a senator judge tomorrow after the cross-examination of the counsel for respondent tomorrow. Since Director Matibag will be here again tomorrow for the continuation of the cross-examination by counsel for respondent, the interjections and interventions of... You may proceed, sir, when you're ready. Good afternoon, Mr. Witness, Director, Attorney Matibag, schoolmate. Good afternoon, sir, Your Honor. Yeah, just on that point ni Senator Bam, I understand as a law enforcer, as an investigator, you have to take all threats seriously. I'll ask you the same questions I asked the two NBI officers, and I do understand they were not under your supervision during that time dahil dun pa sila kay Director Santiago. No? I won't ask all the questions, but you did review the whole video or just the portions relevant to the statement of the Vice President na no joke, yung November 23. Your Honor, napanood ko po yung video, but you're correct, I focus mainly on the issue that is being So undertaken. simple question, paano naging process kung anong parts ng video at ng statement niya ang paniniwalaan mo or ng task force? So it's not personal. I mean, if you were in the task force or as you said, you created a task force now at duty nyo yung safety ng high government officials. Anong process nyo kung anong parts ng video ang paniniwalaan nyo at hindi? Ng statements niya, what I meant. Well, ang ginawa po natin dyan, doon po mismo sa konteksto ng kanyang sinabi na humanap siya ng papatay at inutos niya na papatayin ang tatlong individual at yun po ay pumayag yung papatay at sinabi pa niya no joke, doon pa lamang po ay pong nakita yung pong ating hinahanap po na mga pwede niyang pananagutan po sa batas. Well, as an appointee of this government, as a lawyer, as an NBI director, I see your point and I get that. But what I meant is that before that statement, sabi kasi niya, kung papatayin ako, I mean, the record will bear out naman yung eksaktong sinabi niya. No? So this is my paraphrase. But ang pagkaintindi ko sa sinabi niya, kung papatayin ako, eto yung tatlong papatayin mo. And ang impression ko, pinagbibintangan niya yung tatlo na may plot against her. So yun ang tanong ko dun sa two previous NBI directors. If you're gonna believe that she contracted or talked to, may kausap, no? Siya, if you're gonna believe that may kausap siya at papapatay yung tatlo, will you not believe the previous nung sinabi niyang kung ako naman ang papatayin? Hindi po ganon, sapagkat ang tinignan na nga po natin ay yung kanyang mismong pagbabanta. At sa amin po, sa ngayon, yung aking pong task force na nag-iimbestiga, ay malinaw po na ang tinitingnan ay kung ano na ang nangyari dahil doon sa pagbabanta. Okay. At sinasabi nga po namin, dahil po doon sa pagbabanta, ito po ay umabot na, doon na po sa level na ang national security nataya na po, na kompromiso na. Sapagkat marami na pong lumalabas, tuloy-tuloy na pagbabanta. So doon na po natin ito tinitingnan. In the same video, she mentioned massive corruption. But wala pa dyan kasi yung mayam kayo speech at flood control investigation. So, same question, Director. Naintindihan ko, yun yung pinaniwalaan nyo. May kausap siya, no joke. Pero ang question ko, paano yung proseso nyo or anong naging thinking nyo na etong
papapatay yung presidente, pinaniniwalaan ko. Pero etong siya ang papatayin, hindi ko paniniwalaan. At etong graft and corruption, hindi ko rin paniniwalaan. What's the process there? Well, ang proseso po dyan ay tinignan naman natin doon po sa pagbabanta niya kung sa grave threat po yung pag-uusapan natin. Alam naman po natin na yung threat na yan is absolute dahil nandoon naman po yung elemento eh. Doon naman po sa sinasabi namin na tuloy-tuloy na pag-iimbestiga dahil ito nga po ay umabot na sa level lang na naapektuhan ng national security. We take into context yung mismong sinabi niya na meron siyang kinausap at yung kanyang kinausap ay pumayag. Yung po kanyang sinasabi na kung papatayin ako, that is supposed to be na statement niya sa aming pong pananaw just to cover yung kanyang pagsasabi na siya'y may kinausap para patayin ang ating Pangulo. Okay, I won't argue with you, yun yung proseso nyo. But in the meantime, there were 3 statements. Massive corruption, kung papatayin siya, patayin. So, focusing dun sa patayin yung 3 kung papatayin siya. In the meantime, tumutuo yung yung massive corruption lumabas afterwards, di ba? So, just one other point. At the beginning of the prosecution's questions to you, and I think the defense had a question about what can you investigate. Can you repeat your answer? As the NBI director and the NBI can investigate, did you say all crimes o yung mga crimes? Lahat po ng mga pumapasok sa amin na mga krimen ay amin pong pwedeng imbestigahan, mutu proprio. Ganon din po yung mga krimen na meron pong nagreklamo na araw-araw na may pumupunta sa aming tanggapan para magreklamo. Ito po yung aming iniimbestigahan. At meron din pong mga iniimbestigahan kami na inutos po ng Department of Justice, and by the very nature under the Constitution po ng Office of the Ombudsman, they can delegate the National Bureau of Investigation to... So as a general rule, you can investigate any crime motu proprio? More than the investigation of the crime is also the protection of our nationals. Saka po siyempre siguraduhin na promote ang ating demokrasya, hindi nakukompromiso. Yes, but sa Lahat po investigation lang. So you can investigate any crime. Tama po. Yeah. Isn't that against the Republic Act 10867? The statute the that gives statute you of- power? The act reorganizing and modernizing the National Bureau of Investigation. Sabi dito sa inyong Section 4, the NBI shall have the following powers and functions. Undertake and investigate the detection of crimes and offenses enumerated under Section 5. Section 5, may enumeration, human trafficking cases in all airports, extrajudicial, extralegal killings committed by state security forces against media practitioners' activities, killings of justices and judges, violation of 100175, otherwise known Cyber Crime Prevention Act, cases against Interagency Graft Coordinating Council and violations of the Anti-Dummy Law. Tapos, cases involving threats, security assaults against persons of the President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, Chief Justices. Walang congressman, senators, unlike judges lahat. Transnational crimes pursuant to existing international agreements, identification of dead victims in case of mass fatalities, incidents caused by natural disaster, and violation of commercial, economic, financial, white-collar crimes, nakadyan yung law. So, exclusive yung enumeration. Then, provided, however, if that the President or Secretary of Justice may direct the NBI to undertake investigation of any crime when public interest so requires. So, hindi ba limited ang pwede niyong imbestigahan except that ang DOJ at President ang pwede mag-atas? That's my last question. Yes. Kindly wind up. Well, Witness may answer. Yes. Yung pong ating listahan na yan, tama po, nandiyan dyan. Subalit, hindi naman po sinasabi na nalilimita dyan ang aming pong pag-iimbestiga. Sapagkat malinaw po ang mandato ng NBI that we are the primary investigating body. Yun lamang nga po, merong mga kaso, kung ito po ay bumagsak na sa jurisdiction halimbawa ng PNP na kanilang iniimbestigahan, we can still help and coordinate at the same way na kung kami po ay nag-iimbestiga at ang PNP pwede rin pong tumulong Well, po sa amin. Director, if that's your interpretation, that goes against what they taught us in law school, na pag exclusive yung enumeration, you cannot add. And at the end of the enumeration of Section 5, nakalagay nga dito, however, the President and the Secretary of Justice may direct you to undertake investigations of any crime.
Why do they have to say any crime if you can do it any crime? If you can investigate any crime after all? It seems that you're expanding your jurisdiction by yourself. Well, we've been doing po yan sapagkat we have also our primary role to make sure that law and order is being promoted through the NBI din po. Senator you. Cayetano Thank you. can avail Thank you, of the second sir. round Yeah, thank you. later or tomorrow, since I believe Attorney Matibag, Director Matibag, forgive me, will still be here for the continuation of cross. Senator Judge Rafi Tulfo thereafter. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Rafi Tulfo, you have, I believe, one question, right? Actually, 2 questions, Your Honor. You may proceed, sir. You have 2 minutes, actually. Ako, na-stress na ako kanina. 5 minuto ako. Minamadali. But anyway, going back to Ronald Mas, what was the justification of the NBI back then when Mr. Ronald Mas was arrested without warrant? Well, they consider po that the threat is live and alam nyo nga po, yung sinasabi na lahat po ng threat ay hindi po, ito po yung sinuseryoso. So may nag-order sa na-arrestuin si Ronald I Mas? don't have that recollection. Hindi ko po alam, but the arrest was made by the regional office po of Region 1 po. So would you admit now na illegal yung ginawa ng NBI noon na pag-aresto kay Ronald Mas na walang warrant? Well, si Ronald Mas po was released precisely the reason why meron pong lapses po dun po May sa lapses. procedure. Okay. Would you also consider na the fact na merong ginawang pagbabanta si Baste Duterte na similar dito kay Ronald Mas, na dapat umaksyon din yung NBI tulad ng pag-aksyon nila sa isang guro? Kaya katunayan, yan nga po yung aking binabanggit na tuloy-tuloy po yung investigation sapagkat alam nyo po yung warrantless arrest, lesson nga po dyan kay Romel Marcian na dapat po kasi immediate po yung pong pag-aresto. Pag yan po ay lumipas na, hindi na po tayo pwedeng mag-aresto under the law sapagkat papasok po ito sa illegal arrest po. Last na lamang. So, make a comparison ngayon. Bakit yung isang guro na nagbanta kay dati pong Duterte agad inaresto at bakit itong isang vice president na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI? I can only second guess po na maaaring may pagkakaiba po ng proseso or tinitingnan po ang administrasyon ng panahon na yon at ng panahon po ngayon. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed with your intervention, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang gabi, Ginoong Direktor. Kanina tinatanong sa inyo no, yung usapin nung trust rating. Na mas mataas yung trust rating ng Vice President kaysa sa Presidente. Bilang abogado, tinanong sa iyo ito kanina, may kinalaman ba ang approval sa trust? Kung mas mataas ang trust rating, ibig sabihin wala ng betrayal of the public trust. Well, wala po. Sapagkat sabi ko nga, sa akin pong pananaw, sa akin din pong kaunting eksperyensya bilang isang political advisor din po, yung ating pong mga survey is only a snapshot ng mga pwedeng nangyayari. Alam naman po natin, ang tinatanong dyan, ilan lang o magpipili ng lugar kung saan po gagawin yung survey. Hindi po natin pwede itong maging basihan sa pag-imbestiga sapagkat pagkaganyan po yung ating ginawa, magkakaroon po tayo ng problema sapagkat ang mangyayari sa atin dyan, yung tinitingnan pala natin ay yung numero. At without accusing anyone, alam naman natin there are surveys that can be manipulated po. No, but having said that, kaya ako lang tinanong yun kasi baka yung mga nakikinig nating mga kababayan ay malito dahil hindi ba tamang sabihin na iba yung trust rating, iba yung betrayal of the public trust. Tama Hindi? po. Tama? Yung trust rating po ay base sa numero dahil sa survey. Yung betrayal of public trust, malinaw naman po yan na nakasaad sa konstitusyon na ito ay isang basihan ng impeachment. At saan po pumapasok ang betrayal of public trust? Pag meron ka pong ginawa
na pag-violate, not necessarily criminal, hindi kailangan ng conviction, kundi sinasabi po, pag tinignan natin yung discussion po ng ating Constitutional Committee ng ginawa yan, binabanggit nga po dyan yung betrayal of public trust, yung hindi mo pagtupad sa yung oath of office, that will qualify as a betrayal of public In trust. other words, negative yung trust rating mo o 100% yung trust rating mo, base sa batas, base sa konstitusyon, pwede kang ma-convict. Whether negative or positive trust rating, pwede ka pa rin ma-convict o ma-acquit. Depende sa ebidensya sa usapin ng betrayal of the public trust. Tama po. Wala pong kinalaman ang survey on the trust rating, kundi kung ano po ang ebidensya na ipinasok po sa ating pong impeachment court. Maraming salamat. Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjections and interventions. You may proceed, ma'am, when you are ready, and you have 2 minutes. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!